Mainit na pinag-uusapan ngayon kung paano tayo halos lunurin na ng mga pagbaha at marami pa nga ang nagka-leptospirosis. Gayong hindi lang pala bilyones kundi trilyones ang napunta sa flood control projects ng gobyerno at ang iba pang mga proyekto na parang kinorakot lang. Sino ba ang mga dapat managot? Bunsod ng sunod-sunod na mga bagyo kamakailan na nagdulot ng mga pagbaha, tumaas ang bilang ng mga nagka-leptospirosis. Ang mga pampublikong ospital nag-overcapacity, kaya may mga nagdeklara na ng leptospirosis surge. Pero ayon sa independent health reform advocate na si Dr. Tony Liachon, hindi lang daw leptospirosis surge ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Pati na ang tunay na ugat ng paglaganap ng sakit na ito na kung tawagin niya, kleptopyrosis. Pinagsamang mga salitang leptospirosis at kleptomania o hindi mapigilang pagnanakaw. Ayon kay Liachon, ninakaw kasi ang pondong dapat inilaan sa flood control projects. Hanggang ang Pangulo na mismo ang nainis. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan, hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sinundan ng hearing sa Senado. Nako, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Paano nga ba tayo humantong sa ganito? Ang bilyones na nakalaan para masolusyonan ang taon-taon na lang nating problema sa mga baha. Nakurakot! Ilang linggo na ang nakararaan mula nung humagupit ang sunod-sunod na mga bagyo. Pero ang barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan, heto, lubog pa rin sa baha. 80% ng barangay ko nakalubog sa tubig. Dahil abot tuhod pa rin ang tubig, ang mga residente kailangang magbangka. Ang ilang mga pasilidad ng May Sulaw Elementary School hindi na mapakinabangan. Tuwing ganito po na may high tide, ito po ang level ng tubig na nakikita nyo ngayon, ito po ay tumataas pa hanggang dibdib. Ang itinuturong salarin ang palpak na flood control project sa kanilang barangay. Hindi tama yung pagkadugsong niya, kaya siguro bumitak. Malaking bagay ito kasi kung lumalaki tubig, hindi basta-basta pumapasok rito sa amin. Kaya kung pabubuo ito, mga konting tubig nila pumasok sa amin. Sa Lucena, Quezon, ang flood control project na nagkakahalaga raw ng humigit kumulang 100 million pesos na videohan ang pagguho. Hanggang inilabas na ng Pangulo mismo ang listahan niya ng 15 pinakamalalaking contractors daw na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects. Sa 545 billion pesos na budget daw para sa mga proyekto nitong nakaraang 3 taon, 20% nito o humigit kumulang 100 billion pesos napunta lang sa 15 contractors na ito. Pagka kasi magkakakilala yung nag-o-offer, nag-uusap-usap muna sila kung ano yung offer nila. Sa market economic system, ang tawag dyan, oligopoly, unethical. Pino na rin ang Pangulo na karamihan sa mga proyekto, hindi lang pareho ang presyo o contract cost. Pareho rin pati disenyo at materyales na gagamitin. Gayong itatayo o itinayo na ang mga ito sa iba't ibang mga lugar. Sinundan niya